Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Si John Riel Casimero ay kabilang sa mga pinakamahusay na manlalaban ng Pilipinas at isa siya sa tinaguriang aka Angas ng Pinas Cuadro Alas at magmula sa mas magaan na timbang. Ngunit sa kabila ng pagiging 2 beses na kampiyon sa mundo, gusto pa rin niya makilala sa mundo bilang or kabilang sa pinakamalakas na boksingero sa mundo ng boxing. Si John Riel Casimero ay sabik ng labanan kahit saan sa tatlong mga malalakas sa boxing, ngunit takot daw sila makipaglaban kay John Riel Casimero. Ito ang mga boksingero na gustong-gusto ni John Riel Casimero na labanan. Si Luis Esteban Neri Hernandez ay pinanganak noong 12 ng Desyembre taong 1974, 29 years old. Ay isang Mexican profesional na boksingero. Siya ay isang two-weight world champion na humawak ng WBC at Ring Magazine bantamweight titles sa pagitan ng taong 2017 at taong 2018 at ang WBC Super Bantamweight title mula 2020 hanggang Mayo taong 2021. Mula noong Marso taong 2022, si Nery Luis Esteban ay nirerango bilang pang-4 na pinakamahusay na super bantamweight sa mundo. Isa siya sa pinakamalakas na boxer sa kasalukuyan. Si Luis Nery Esteban ay nagtataglay ng pambihirang lakas ng pangangatawan at angking talino pagdating sa labanan. Meron din siyang kahanga-hanga na self-discipline para maging isang malakas, kaya kung ikukumpara natin ang ating pambato na si John Riel Casimero ay match na match talaga sila. Ayon kay Casimero, gusto niya rin makalaban si Luis Nery Esteban para mapatunayan niya sa sarili niya at sa buong mundo na walang inaatrasan ang mga Pinoy pagdating sa labanan. Si Nonito Gonzales Donaire ay ipinanganak noong 16 ng Nobyembre taong 1982. Ay isang Pilipino-American profesional na boksingero. Siya ay humawak ng maraming kampyonato sa mundo sa 4 na klase ng timbang mula sa flyweight hanggang sa featherweight, at siya ang pinakamatandang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng isang pamagat sa mundo ng bantamweight, pati na rin ang pagiging unang 3 beses na kampiyon sa klase ng timbang na iyon. Nakahawak din si Donaire ng mga World Championship sa 3 magkakasunod na dekada, noong 2000s, 2010s at 2020s, bilang ika-6 na boksingero na nakagawa nito. Si Donaire ay may hawak na 9 na world title. Hawak din niya ang IBO Flyweight title, ang WBA Interim Super Flyweight title, at ang Ring Magazine at Lineal Super Bantamweight titles. Si Donaire ay nirerango bilang pangalawang pinakamahusay. Si Donaire ay sikat na kilala bilang The Filipino Flash dahil sa kanyang mabilis na bilis ng kamay at lakas ng suntok, at 2 beses na nagwagi ng The Ring's Knockout of the Year Award, at isa si Donaire sa ilang piling boksingero sa Asia na nanalo ng mga titulo sa mundo sa hindi bababa sa 4 na weight classes, kasama ang kapwa Pilipinong sina Manny Pacquiao at Donnie Netty. Isa rin sa pinakamalakas at magaling na boksingero si Naoya Inoue. Si Naoya Inoue ay ipinanganak noong 10 ng Abril taong 1973, 30 years old, ay isang Japanese. Walang talo at isa sa pinakakilala ngayon at profesional na boksingero. Tinaguri ang The Monster, kilala si Inoue sa kanyang timing, bilis, lakas ng pagsuntok, at kakayahan sa pagsuntok sa katawan, na mayroong knockout ratio na 70%. Siya ay isang 3-division world champion at ang dating hindi mapag-aalinlanganan bantamweight world champion, na may hawak na WBA Super, IBF, Ring Title Magazine sa pagitan ng 2019 at Enero taong 2023, at ang WBC at WBO title sa pagitan ng 2022 at Enero taong 2023. Dati niyang hawak ang WBA regular bantamweight title mula 2018 hanggang 2019, ang WBO junior bantamweight title mula 2014 hanggang 2018, at ang WBC light flyweight title noong 2014. Kapag tinamaan ka ng body punch nito ay halos iindain mo talaga. Gayunpaman, kahit ganyan ang record at lakas ni Naoya Inoue ay hindi pa rin natatakot si John Riel Casimero na labanan ito. Sino kaya sa kanilang tatlo ang makakalaban ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas? Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Taong 2015 nang makasagupan ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas ang isang madayang taktika ng isang Thailander na boksingero na si Amnat Ruenrueng. Nakataya dito ang titulo ng World IBF Flyweight title, ngunit nabigungang matalo ni John Riel Casimero itong si Amnat Ruenrueng. Sa mismong laban nila ay kitang-kita ang maduming laro ni Amnat Ruenrueng. Ginanap ang laban sa teritoryo ng Thailander na ito, kaya halos lahat ay pabor sa kanya, mapahurado at referee, na halatang pabor lagi sa kanilang kababayan na si Amnat Ruenrueng, kahit nakitang-kita na rito ang kanyang madumi na pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Dismayado ang Casimero fanatic sa naging desisyon ng mga hurado. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa, muli siyang nag-ensayo at nagpalakas ng katawan para sa rematch nila ng madayang Thailander na boksingero na si Amnat Ruenrueng,
dahil sa oras na maglaban muli sila ay sisiguraduhin niya na hindi na makakatayo pa ito. Taong 2016 ay muli silang nagharap sa ibabaw ng boxing ring, ginanap ang laban sa Diamond Court Beijing, China, at isang patas at mahusay na referee na ang kanilang kinuha para sa labang ito. Unang round ay pinapakiramdaman lang muna ni John Riel Casimero ang mga galaw at diskarte ni Amnat Ruenroeng, ngunit unang round pa lang ay lumabas na agad ang maduming laro ng Thailander na ito. Pangalawang tagpo, ay nagulat itong Thailander boxer sa estilo ni Casimero, na halatang pinaghandaan ni Casimero ang estilo niyang madumi. Pangatlong tagpo ay tila bihira na lang kung sumuntok itong si Casimero, na tila nakaabang lang para makakuha ng tiyempo, para magpakawala ng mga solidong suntok para patumbahin itong mad-ayang Thailander na boksingero. Sa round 4 ay dito na nga nakatsyempo si Cuadro Alas dahilan para makapasok at makakonekta ang super solido niyang suntok, dahilan sa pagkatumba ng kanyang kalaban. Ngunit nagawa pang makatayo ng Thailander na ito, at sa pag-umpisa muli ng bakbakan ay hindi na binigyan ng pagkakataon ni Casimero itong si Amnat Ruenroeng na makabawi pa, pinaulanan ni John Riel Casimero ng mga solidong suntok dahilan sa pagkatalo ni Amnat Ruenroeng. Well, I'm not trying to get the positioning back. Yeah. We fight loose. Oh! Big left hook from Coffee. And he could. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's got up. Surprisingly up and all foot. Up. I can't believe it. So a million's got Williams got raw, but this one here, he looks really hurt. Really hurt. His legs. I'm not. It's very hurt, but he's going back with bad intention. Yeah. Nice overhand. He's trying to trip him. And he's trying to trip him. He's trying to trip him with his leg. I saw that in that row, man. Yeah. He looks like Trying to survive. Oh, I tell you what, man, and he's after him. And the Philippines are trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand, and he's taking out net run round. Good right to the body. And he's definitely Kagmo is not trying to be hold on, and he won't be denied. And a good body shot, he's down again. To the body. Whoa! And the champion is down. Up out of his seat. And you don't look like he's gonna get up. Is he gonna get up? Now the fight was waved off by Tony Weeks, and we have a new IBF flyweight champion of the world. And what a shocker upset of the year going on along with Uchi. Ano sa tingin nyo guys, deserving ba makalaban ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero sa estilong ito or hindi niya kakayanin ang lakas ng halimaw na si Naoya Inoue? Garcia at Haney nagkainitin. Sa face-off nila, makikita natin dito na sabik sila sa isa't isa at talagang halata mo sa kanilang mga galaw na sobra silang mainit sa isa't isa. Nagpapalitan sila ng malalakas na salita, dahilan para magkapikunan ang bawat isa. Unang tinulak ni Garcia itong si Haney dahilan sa pagka-trigger ng kampyon at dahilan sa umpisa ng kumusyon. Dahil sa pangyayaring ito, nag-trending ito sa lahat ng social media platform, dahil dito ay naging maingay itong pangalan ni Garcia at Haney, na tiyak aabangan ng lahat ng fans ng boxing fanatics ang laban Garcia kontra Haney na tiyak ay paputok sa lahat ng pay-per-view buys, dahilan ng pag-ani ng maraming pera. Ayon naman sa boxing analyst, na hindi kaya talunin itong si Garcia ang malakas at matapang na si Haney. Ngunit ganun pa man ay hindi, pero natatakot itong si Garcia na kalabanin ang sinasabi nilang malakas na nilalang,
Dahil ayon kay Garcia ay huwag silang kumpiyansa dahil parihas silang may taglay na lakas, at titiyakin daw ni Garcia na patutumbahin niya sa maikling oras itong si Haney. Kaya kabang-abang talaga ang laban Garcia kontra Haney.